Nasaan ito? Hindi ba ako namatay? May nagbayad para dito. Para magsaya kasama ka. Puta ka. Tigilan mo yan? Sino ka? Guwapo, gusto mong maging bayani? Ililigtas ang isang dalagang nanganganib. Lahat kayo, saluhin ninyo siya. Suli. Suli, ikaw. Ayos lang ako. Ingat! Lumayas ka. Guyubay, ayos ka lang ba? Sa tingin ko, nadruk ako. Guyubay. Nilalagnat ka. Tatawag ako ng doktor para sa iyo. Hindi ako makapaniwalang muling ipinanganak ako 7 taon na ang nakalipas. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo? Alis na ako. Suli. Kapag may oras ka, tandaan mong pumunta sa ospital para magpasuri. Namimiss mo ang pagsusuri sa kalusugan ng empleyado ngayong linggo. Siguraduhing mapunan mo ito. Tama si Guyubay. Dapat din akong magpasuri. Ang aking cancer sa tiyan ay umabot na sa anong yugto? Kung mayroon ka ng cancer sa tiyan, Na may ganito kalubhang problema sa iyong katawan, hindi man lang napansin ni Jian Li. Kung hindi ka nahimatay ngayong araw, hindi ko sana. Jigu, salamat sa paghatid sa akin sa ospital ngayong araw. Suli, kung ako, hindi kita pakikitunguhan ng ganito. Miss Suli, narito ang resulta ng iyong pagsusuri. Magaling. Hindi pa huli ang lahat. Ikaw na Pilyo, ngayon ay ang araw ng inyong kasintahan ni Yanli kasalang araw. Bakit hindi ka pa nandito? Binabalaan kita. Ngayon, pinag-uusapan namin ang handog. Kung sisirain mo ito, pauuwian kitang patay.
Handog. Sa nakaraang buhay ko, dahil ako ay ginahasa ng mga tulisan, ang pamilya G ay hindi nagbayad ng kahit isang sentimo ng handog. Ang insidente ngayong araw. May kinalaman ba kay Jian Lee? Sa pagkakataong ito, ako naman ang magpapadala sa inyong lahat sa impyerno. Lily, nasa hotel ako. Sa nakaraang buhay, si Jian Lee at ako pagkatapos naming ikasal, namuhay ng mas masahol pa sa kamatayan. Sa buhay na ito, Shen Xuening, dahil mahal na mahal mo siya, hayaan mong pasanin mo ang lahat ng ito. Sung Champing. Ngayon ang araw para sa ating dalawang pamilya upang ipagdiwang ang engagement. Ang anak mong babae kahapon ay hindi maabot buong gabi. At ngayon ay huli siya. May lakas ka pa ba ng loob na humingi ng 300,000 piso bilang bigay kasal? Suli, siya ay nakipag-date lang kay Yan Lee. Maaari siyang kumita ng pera at magkaanak. Sinasabi ko sa iyo, ang humingi ng 300,000 piso mula sa pamilya mo ay pinapalagpas ka na ng madali. 300,000 piso. Kapag nakita mo ang anak mong babae na nasisira ng iba, tingnan mo kung may mukha ka pa na humingi ng kahit isang sentimo mula sa amin? Ninong, Tio G, mangyaring kumalma muna. Lily, baka kahapon masyado siyang nagparty sa club. Tatawagan ko lang, siya muna. Hindi na kailangang tumawag. Ang kasalan na ito, hindi ko ito itutuloy. Suli, ang kasalan na ito, akala mo kaya mo lang itong kanselahin. Ang kapatid mong lalaki ay nasa ospital pa at kailangan ng madalian ng 300,000 piso para sa operasyon. Ang kasalan na ito, kailangan mong ituloy. Kuya, iyan ay ikaw at ang iyong keridas anak sa labas. Sa lahat ng mga taon na ito, nagmalasakit ka ba sa akin? Itinuring ba niya akong parang kapatid? Tatay? Iligtas mo ako. Kailangan ko talaga ang perang ito para sa operasyon. Ang pera ng pamilya ay lahat na ipon para sa kapatid mong lalaki para makapag-asawa. Isang babaeng tulad mo, nabubuhay ng ganoon katagal. Ano ang silbi? Ngayon, lagdaan mo ang kasunduan ng mana, lagdaan mo na Tatay! lahat ng iyong ipon. Iwan mo sa kapatid mong lalaki. Tatay! Hindi pwede! Ikaw. Sutsangping tawa ko. Hindi ako ang perahan mo. Simula ngayon, huwag kang umasa na makakakuha ka ng kahit isang sentimo mula sa akin. Ang kasal na ito, hindi ko ito itutuloy. Lily, paano ka naman ganyan makipag-usap sa iyong ninong? Pagkatapos ng lahat, siya ang iyong ama. Bukod dito, isang lalaking kasing galing ni Yan Lee, dapat mong pahalagahan. Xuening, ang gulo ng babaeng ito. Inaabot pa niya at ayaw mamatay. Sinasayang ang ating oras. Huwag kang mag-alala. Kapag namatay siya, pakakasalan kita agad. Kaya mula pa noon, iniisip mo na ang pagsama sa kanya. Dahil napakagaling niya, bakit hindi na lang siya ang pakasalan mo? Si Suli ay karaniwang mahinahon. Hindi pa siya sumuway sa akin. Bakit bigla siyang nagbago ngayon? Maaaring nalaman niya ang tungkol sa mga bandidong inutusan ko para guluhin siya? Ano ang pinagsasabi mo? Pag-usapan natin ito ng pribado, sa harap ng mga nakatatanda. Huwag kang magwala. Jian Lee, hindi ako nagbibiro sa iyo. Tapusin na natin ito dito. Tatay, Tito, huwag kayong mag-alala. Siguradong papayapain ko siya.
Suli, huwag kang maging walang utang na loob. Sa harap ng maraming tao, nagpapakita ka ng masamang ugali sa akin. Noon, humingi ka ng 300,000. Hindi ako nag-alinlangan. At hindi pa sapat? Ano ba talaga ang gusto mo? Suli, huwag kang maging walang utang na loob. Papatayin kita! Maraming lalaki ang nakipagtalik sa iyo at gusto pa rin kita. Dapat kang magpasalamat sa akin. Naiintindihan mo ba? Bitawan mo ako. Pakakawalan kita. Lumabas ka. Hindi makatiis. Tayo ka at maglinis ka. Sasakalin kita. Kaya ang emosyon ni Jian Lee ay palaging ganito kawalang tatag. Bago mag-asawa, hindi ko napansin. Jian Lee, pakawalan mo ako. Sasakalin kita. Jian Lee. Bitaw, Suli, pasensya na. Nasaktan ba kita? Jian Lee. Tigilan na natin ito. Maghiwalay na tayo. Hindi. Lily, natatakot ako na bigla mo akong iiwan. Kasalanan ko lahat. Sa susunod na linggo ay ang seremonya ng ating engagement. Sinabi ko na sa lahat, hindi mo ako pwedeng iwan ngayon. Hindi mo ako pwedeng iwan. Si Jian Lee ay baliw. Hindi ko siya pwedeng hayaan na patuloy namang istorbo sa akin. Ngayon, siya at si Shen Xuening ay hindi pa talaga magkasama. Kailangan ko silang tulungan. Yan Lee, sa totoo lang, hindi ko talaga gustong makipaghiwalay sa iyo. Ito lang ay nakita mo. Ang tatay ko. Siya. Okay lang. Ang tatay mo ay gusto lang ng bigay kaya para iligtas ang kapatid mo. Ayos lang. Pabayaan mo siyang sumulat ng IOU. Ipinapangako ko sa iyo. Siya nga pala, may gagawin ako mamaya. Pwede mo bang samahan si Xuening? Nag-aalala ako na mag-isa siyang pumunta. Yan, Lee. Hindi ko mahugot. Pwede mo ba akong tulungan? Siyempre. Suli, pumunta ka agad sa kumpanya. Ang tatay mo ay nagkakagulo sa kumpanya. Sa nakaraang buhay ko, ang pamilya Jian Lee ay hindi nagbayad ng bride price. Si Su Changping, para makakuha ng pera para sa pagpapagamot ng kanyang anak, ay pumunta sa kumpanya at nag-ingay. Pumunta siya sa kumpanya at nagdulot ng eksena. Tulad ng inaasahan, ang dapat mangyari ay nangyari pa rin. Su, Lee. Ikaw na walang utang na loob. Saan ka nagtatago? Lumabas ka. Lumabas ka. Oh, Ninong, kahit na hindi pinapansin ni Lily ang dating samahan at hindi magbabayad para sa pagpapagamot ng kanyang kapatid, hindi mo pa rin dapat puntahan ang kumpanya niya at magdulot ng gulo. Ang reputasyon ni Lily sa kumpanya ay palaging mabuti. Hindi mo ba siya sinasaktan? Ang ibig mong sabihin, nandidiri rin siya sa akin? Nakakahiya kami, ang pamilya Su. Sa kanya? Nakakahiya? Iyon ay sarili niyang kapatid at ngayon ay naghihingalo na. Humingi sa kanya ng kaunting pera. Ano bang masama doon? Oo nga, masyadong walang puso si Suli. Ayaw niyang iligtas ang sarili niyang kapatid. Ang isang taong napakalamig ng puso ay maaari pa ring magtrabaho dito. Su Changping, ang anak ng iyong kirida ay ipinanganak na may sakit na congenital. Dati, ang perang ginastos ko sa iyong mga bayarin sa pagpapagamot, hindi ba sapat iyon? Sinubukan mo akong ipagbili sa pamilya G, ngunit nabigo. Ngayon pumunta ka sa kumpanya para magdulot ng gulo. Hindi ba sobra na iyon? Lily, ikaw ang sobra. Paano mo masasabi iyan sa iyong ama? Ang aking ama ay namatay noong ako'y bata pa. At tinuring ako ng ninong na parang sariling anak. Kung ako ang nasa lugar mo, hindi ako mananatiling walang gagawin. Xuening, hindi ko inaasahan na handa kang tumulong. Kaya ang pera para sa pagpapagamot, ikaw na ang magbayad. Huwag kang mag-alala. Ang kabutihang ito hinding-hindi makakalimutan ng pamilya Su. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Xuening. Sa lahat ng mga taong ito,
Hindi ka pinalaki ng ninong ng walang kabuluhan. Si Schwening ay maganda at mabait pa rin. Ang ganitong pagiging anak na matapat ay higit sa lahat. Mas mabuti kaysa sa kanyang tunay na anak na babae. Mas mabuti. Oo. Mahilig kang mag-ingat ng imahe mo. Oras na para magdusa ka ng kaunti. Sige, ako na ang bahala. Salamat, Xuening. Susunod na linggo, ang engagement party ko kasama si Yan Li. Dapat pumunta ka. Bibigyan kita ng malaking pulang sobre. Tapos, nasa entablado ka para masaksihan ang aking kaligayahan mismo. Ah, siya nga pala, Lily. Ngayon, si Yanli noong hinatid niya ako sa kumpanya, may naiwan ako sa kotse niya. Pwede mo ba akong tulungang hanapin? Ang susi ng kotse ay kay Yan Li. Pwede mo siyang tanungin mismo at kunin. Okay? Ha, kaligayahan. Teka lang, Suli. Mula ngayon, babawiin ko lahat ng meron ka ng may interes. Pabor naman. Yanli, pasensya na sa abala. Pero, pwede bang sumama ka sa akin sa garahe? Walang problema. Siyempre, Yanli, natatakot ako. huwag kang matakot. Nandito lang ako. Hey, Ang isa ay makasarili, ang isa naman ay sakim at malibog. Hindi ako makapaghintay na makita kayong dalawa na mag-away. Suli, Presidente Go, anong ginagawa mo dito? may nahulog ako at pumunta ako para tingnan ang surveillance footage. Suli, nakita mo rin, Ji Yan Li, na nakikipagkulitan sa ibang babae. Kung ikakasal ka, dapat mong isipin ng mabuti. At iyong Shen Xuening. Kumusta, Presidente Gu? Bakit mo iniiwasan si Ji Yan Li? Wala, siyang ka pala, Presidente Gu. Salamat sa nangyari noong nakaraan. Linggo ang handaan ng aking pakikipagtipan. Nais kitang imbitahan at tratuhin kita ng magandang palabas. Sa pagkakataong ito, gagawin kong si Jian Li at Shen Xuening ang pinakamalaking biro sa Gucheng. Lumabas ka. Suli, ikaw ba yun kanina kasama si Gu Yubay? Dahil ba sa kanya na nakipaghiwalay ka sa akin? Ha? Jian Li, noong una, gusto kong imbitahan si Presidente Gu sa handaan ng ating pakikipagtipan para dagdagan ang ningning para sa iyo. Kung talagang pinagdududahan mo ang aking damdamin para sa iyo, Gusto ni Presidente Gu na dumalo sa aking handaan ng pakikipagtipan? Kung ganoon, ang aking handaan ng pakikipagtipan ay gagawa ng pahina ng balita sa Gucheng. syempre, ikaw ang pinakamahalagang tao para sa akin. Hindi ko hahayaang sino man ang mag-alis sa iyo. Suli, ang buhok mo ay sobrang makinis at malambot. Ah, ito? Kailangan mo pa bang itanong? Well, Suli, malamang ginamit mo itong hair mask. Narinig ko na, ang galing ng brand na ito. Li. Ikaw at si Yanli ba ay nagkaayos na? Uy, napakabait ni Yanli sa akin. Hindi naman sa laging nag-aaway kami palagi. Isang mabuting lalaki tulad niya, kailangan mong pakasalan na mas maaga kaysa huli. Xuening, batiin mo ako, di ba? Siyempre, Lily. Ikaw ang aking matalik na kaibigan. At si Yanli ay napakabuting lalaki. Talagang pumunta ako para hikayatin kayong dalawa. Ang pag-alam na okay ka, nagpapagaan ang aking loob. May mga gagawin pa ako, kaya aalis na ako ngayon. Mukhang naengganyo siya sa pain. Ngayon, kailangan ko lang paigtingin ng init. Xuening, teka. Oh, pasensya na, pasensya na. Iyong, ikaw, ako. Hayaan mong bilhan kita ng bagong damit.
Teka lang, sandali. Uy, Yanli, pwede mo ba akong tulungan? Ha? Buwisit, Suli. Xuening, Yanli, anong ginagawa mo dito? sinabi ni Lily na kailangan siya ni President Gu, kaya hiniling niya sa akin na dalhan ka ng damit. Kahit na si Suli ay walang bantay, hindi siya ganoon katanga. Nagtetest ba siya? Ah, Yanli, napansin mo ba si Lily? Ay kakaiba ang kilos kamakailan? Kinakabahan lang siya bago ang kasal. Siguro sobra siyang nagmamalasakit sa akin, kaya siya naninigas kamakailan. Sa totoo lang, minsan naiinggit ako kay Lily. Isang lalaking kasing galing ni Yanli, pinapangarap kong magkaroon. Talaga? G, Gu, bakit ka nandito ng maaga? Hindi mo ba ako hiniling na pumunta sa engagement party para manood ng palabas? Seryoso ako, hindi bagay sa'yo si Jian Lee. Su, Lee? Tandaan mo ang sinabi ko. Hindi ako nagbibiro. Nitong mga nakaraang araw, napakalapit kay Mr. Gu. Ano bang ginagawa mo? Ha? Sinabi ko kay Mr. Gu, gusto kong magbigay siya ng talumpati para sa atin. Yanli? Yang scarf mo? Bakit parang mancha ng lipstick? Teka lang, paano naman mangyayari yun? Suli, kahit na ikaw at si Yanli maunang mag-engage, ano naman? Sa huli, ako ang makakakuha sa kanya. Talagang matapang si Shen Xuening, nagpapakatapang magyabang sa harap ko. Sayang, natatakot lang ako na kayo hindi makagawa ng sapat na eksena. Nagbibiro lang ako. Halos lahat nandito na. Tara na. Tara na. Bago magsimula ang engagement party, naghanda ako para sa lahat ng isang video. Gusto kong makita ng lahat kung paano kami ni Yanli nagsama hanggang ngayon. Anong video? Bakit hindi mo ako sinabihan agad? Yanli? At Xuening, kung pag-ibig man o pagkakaibigan, ngayong araw, gusto kong ibahagi ito sa lahat. Si Suli, ano ba talaga ang gusto niya? Suli? Kung maglakas loob ka akong ipahiya ngayon, papatayin kita. Maligayang kaarawan.
Ang perpektong mag-asawa. Hindi ako makapaniwala pagkatapos ng mga taon. Sobrang nagmamahalan pa rin sila. Tama. Mukhang, si Miss Shen ay kasali rin, tumutulong ng malaki. Kasama ang mga kaibigan at kasintahan. Sa kanyang tabi, Miss Su, ay talagang pinagpala. Ang paglantad ng iyong relasyon ngayon ay magpapagaan sa iyo ng sobra. Papaluwagin ko ang iyong pag-iingat para makakalap ako ng mas marami sa iyong nakakahiyang pag-uugali. Suli, Presidenteng Gu, anong ginagawa mo dito? medyo nalulungkot ako ngayon. Masyado kang maraming ininom. Secretary Wang, isasama kita pabalik. Huwag mo akong hawakan. Kasal ka na kay Jian Li ngayon, kaya huwag mo akong hawakan. Sige, saka magpahinga ka na lang dito. Bababalik na ako. Suli, hayaan mo akong yakapin ka ulit. Sa huling pagkakataon lang, Lasing ka. Ano ang password? Ling Xiao Aryo, Ling Jiao Aryo. Hindi ba iyon ang kaarawan ko? Kumusta, Secretary Liu? Si Mr. Gu ay lasing. Pwede mo ba siyang sunduin? hindi ako lasing. Uminom lang ako. Ganito lang. Xuening, nagsiselos ka ba? Engaged ka kay Lily. Anong karapatan kong magselos? Oh, alam mo, wala na akong nararamdaman para kay Suli sa mahabang panahon. Xuening, nag-book ako ng kwarto sa Huasheng. Ngayong gabi, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat ng maayos. Saka magtitiwala ako sa'yo ulit. Washeng Hotel. Sino? Wala. Baka hangin lang. Tara na. Pasensya na. Titingnan ko silang dalawa, kung umalis na ba sila. Malapit na dumating si Secretary Liu. Hintayin mo siya dito. Nakita mo na kung ano talaga sina Jian Li at Shen Xuening ay ganon. Dapat mong putulin na ang ugnayan sa kanila sa lalong madaling panahon. Nagkasala sila sa iyo. Alam ko, gusto ko lang makita. Kung ano pa ang kaya nilang gawin. Alis na ako. Suli, talaga bang sobrang nakafocus ka pa ba kay Jian Li? Bakit walang tao dito? Yan Li. Ngayon ang engagement party mo kasama si Lily.
Talaga bang handa mong iwan niyan para makasama ako? Bobong-bobo talaga yung babae. Sinabi ko sa kanya na kailangan namin magtrabaho at naniwala siya. Ngayon, sa party, sobrang nahiya ka. Nakakasakit ng puso ko. Xuening, huwag kang mag-alala. Kapag nasama na niya si Mama, pakakasalan na kita agad. Sige? Huwag magmadali. Maligo muna ako. Ngayon, huwag mo na akong iwan na naman ng nakabitin. Ha? Uy, tagapamahalazang. Xuening, hindi mo ba laging gusto makakuha ng permanenteng posisyon? May project proposal ako dito. Sumama ka sa akin kumain. Sige, pupunta ako agad. Hindi. Hindi ba dapat kasama mo ako ngayon? Kailangan kong mag-overtime ngayon. Huwag kang mag-alala. Palagi kang nasa puso ko. Balang araw, magiging sayo ako. Sige, sundo kita. Dahil may monthly pass si Jian Lee dito, tiyak na babalik sila. Mr. Gu, gusto mo akong makita? May kaibigan ako. Ang taong gusto niya ay malapit ng pakasalan ang isang walang kwenta. Paano ko sila paghihiwalayin? Gu, napakahusay mo po. Kung magpapakita ka lang ng kaunting alindog mo, talagang mahuhulog sa'yo si Miss Su. Anong Miss Su? Yung kaibigan ko ang tinutukoy ko. Pero may punto ka naman. Kailangan niyang makakita ng iba pang magagaling. Nagkataon, may proyektong nangangailangan ng isang linggong biyahe. Tawagin mo si Su Lee. Opo. Pasok. Gu, napansin ko kayo kahapon parang sobra ang ininom ninyo. Ito ay pulot na tubig na ginawa ko para sa inyo. At ito rin ay para sa inyo. Mabuti ito para sa malambot na buhok. Su Lee, may proyekto sa kanlurang bahagi ng lungsod. Kailangan ng 2 araw na biyahe. Sasama ka sa akin. Mukhang pareho lang sa nakaraang buhay. Si Shen Xuening ay kasama rin sa proyektong ito. Bakit hindi na lang si Jian Lee ang isama? Gu, kamakailan katatapos lang ng proyekto ni Jian Lee. Pwede po ba ninyo siyang isama? Hindi pwede si Jian Lee. Hindi siya angkop sa proyektong ito. Nakalimutan mo na ba lahat ng sinabi ko sa iyo kahapon? Pero dati na siyang nakipag-ugnayan sa panig na iyon. Maraming beses. Alam na alam niya ang sitwasyon doon. Kung isasama natin siya, baka mas doble ang resulta sa kalahating pagsisikap. Ito rin ay isinasaalang-alang ko mula sa pananaw ng kumpanya. Hindi ko pwedeng hayaan si Su Lee na isipin na masyado akong emosyonal. Ang paghahambing ang nagpapakita ng pagkakaiba. Kung gayon, sabihan siyang umalis bukas ng umaga. Si, Su Lee, mahina pa rin ang paghusga mo sa tao. Lili,
Salamat sa iyo para sa nakaraang proyekto. Kapag na-promote ako, mananatili ka sa bahay kasama ang mga bata nang walang alalahanin. Oh, Xwening. Lily. Yanli. Kayo ba dalawa ay pupunta rin sa pulong ng proyekto sa kanlurang bahagi ng lungsod? Hinihintay ko na sabihin mo iyan. Yan Lee, si Mr. Gu at ako mayroon pa ring ilang bagay tungkol sa proyekto na dapat pag-usapan. Kaya alagaan mo si Xwening para sa akin. Oh, si... Paalam. Mr. Gu, Hindi nagsara ng maayos ang pinto mo. pasensya na. Xuening, bakit hindi mo sinabi sa akin bago ka dumating? Ang proyektong ito ay hindi lang sa pagitan nating dalawa. Kung malaman ni Suli, ano ang gagawin natin? Yanli, kailangan ba nating magtago ng ganito? Bukod dito, hindi ko alam na ikaw at si Lily ay parehong darating. Kung hindi mo gusto, lalayo na lang ako sa iyo. Paano ko hindi magugustuhan? Pupunta ako sa kwarto mo mamayang gabi. Hindi. Ako. May plano ako mamayang gabi. Sa kakayahan ko, hindi ko malalampasan si Suli. Kailangan kong nakawin ang proposal niya ngayong gabi para magkaroon ng pagkakataong maging regular. Mr. Go. Ang dalawang iyon ay hindi lang mga kasamahan. Sobrang close sila sa kotse. Humanap ng oras para sundan sila pero wag mo silang balaan. Opo. Ikaw ang project lead na inirekomenda ni Mr. Gu, tama? Kumusta? Ako si Suli. Kumusta? Miss Su, gusto mo bang sumayaw sa akin? Pwede tayong mag-usap tungkol sa proyekto. Pasensya na. Hindi ako marunong sumayaw. Mr. Chen, galing din ako sa Guran Group. Paano kung ako na lang ang sumayaw sa iyo? Aking kasiyahan. Napakagaling niyang sumayaw. At maganda ang katawan. At maganda rin ang mukha. Sino kaya ang mapalad na lalaki? Sino ang makakapag-asawa ng babaeng ganoon? Lily, bakit hindi ka matutong sumayaw? Tingnan mo kung gaano kaganda sumayaw si Xuening. Ayaw ko. Kung sa tingin mo maganda ito, dito ka na lang tumayo at manood pa. Hoy, sinasabi ko sa iyo na matutong sumayaw para sa iyong kabutihan. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Wala ka man lang pagkababae. Dahil lang sa akin. Kung hindi dahil sa akin, sino ang gugustuhing pakasalan ka? Binabati kita sa iyong kasal. Hindi ako makakapunta sa kasal. Pero mayroon na akong handa na regalo. Mr. Ga, ang regalong ito ay sobrang generous. Ang Guran Group ay may napakataas na market value. Isa lang akong maliit na empleyado. Hindi ako kwalipikadong tumanggap ng 1% ito ng shares. Naniniwala ako sa iyong kakayahan. Ito ay isang kasunduan na ginagawa ko sa iyo. Sana manatili kang totoo sa iyong sarili pagkatapos ng kasal at patuloy na manatili magtrabaho sa Guran Group. Pirmahan mo na ngayon, kahit papaano maituturing itong premarital property.
Suli. Sana'y maging masaya ka. Mr. Gu, Dapat mong inumin ito. salamat. Sa totoo lang, hindi mo kailangan magbago para sa kagustuhan ng iba, baguhin ang iyong sarili. Kung igiit niya na magbago ka, talagang wala siyang panlasa. Mr. Ga, gabi na. Babalik na ako para magpahinga. Lily, bakit hindi mo sinabi sa akin na babalik ka? Nag-prepare ako ng mga cupcake para sa iyo. Gianle, masama ang pakiramdam ko ngayon. Dapat umuwi ka ng maaga at magpahinga rin. Bakit ka nagmamadaling mapalayo sa akin? May plan ka ba sa iba? Kung susundin ang nangyari sa dati kong buhay, ang party ngayong gabi, darating si Shen Xuening para nakawin ang plano. Ito ang pagkakataon ko na baligtarin ang mga bagay. Kailangan ko munang tanggalin si Jian Li. Oo, may plano ako sa iba. Oh, ayos. Ngayon hindi ka na nag-abalang magpanggap. Nakita kitang nanliligaw kay Guyubay kanina. Pagkatapos ng mga taong kasama ako, hindi mo man lang ako pinapayagan na hawakan ka. Sabihin mo sa akin, natulog ka ba sa kanya? Bitawan mo ako. Matapos ang maraming taon na relasyon sa akin, ganun ka pa rin. Halika, ang paraan mo sa kanya, ipakita mo rin sa akin. Layas. Nandito siya? Magaling. Nahuli sa akto, ha? Ikaw ang fiancé ko. Kung natulog siya sa iyo, kailangan mo akong bayaran. Xuening, ikaw ba? Yanli? Nakakaistorbo ba ako sa pribadong oras mo? Hindi totoo iyan. Pinapunta niya ako. Ikaw lang ang para sa akin. Si Yan Li ay kailangang gumising ng maaga para sa trabaho bukas. Dapat kang bumalik at magpahinga. Li, ayos ka lang ba? Napakawalang ingat ni Yan Li. Ang gabi na, may kailangan ka ba sa akin? Habang nag-aalis ako ng mga gamit, napagtanto kong nakalimutan kong dalhin ang maskara ko sa buhok, kaya gusto kong humiram sa iyo. Sige, sandali lang. Kukunin ko para sa'yo. Xuening. Nahanap ko na ang hair mask. Salamat babe. Kung wala ka, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sige, magpahinga ka ng maaga. Aalis na ako. Si. Mr. Gu, sinabi mo dati dapat bigyan natin ng mas maraming pagkakataon ang mga kabataan. Sa pagkakataong ito, naghanda rin si Xuening ng proposal. Gusto niya ng pagkakataon na makipagkompetensya kasama si Suli. Xuening, ipakita mo kay Mr. Gu ang proposal ng mabilis. Para sa internasyonal na kooperasyon ng grupo sa negosyo, Suli, umakyat ka at i-present ang proposal mo. Suli, oras na para mapahiya ka. Paano ba na ang proposal ni Suli ay pareho ng sa intern? Tama, hindi ba ito plagiarism? Ang proposal na iyon ay tila perpekto. Pero sa totoo lang, marami itong hindi maikakailang mga pagkukulang. Paano naman itong proposal? Pinupunan lang nito ang mga kakulangan ng nauna
ang mga pagkukulang sa proposal. Sinabi ko sa iyo, isang intern. Sino ang nakakaalam kung paano siya may lakas ng loob? Umupo dito. Kung ako, matagal na akong umalis. Mukhang hindi siya ganap na walang panlaban sa kanila. Sa totoo lang, ang dalawang proposal na ito ay parehong natapos namin ni Schwenning. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsubok at pagkakamali, nakarating kami sa pinakapinong plano. Naniniwala ako na ang Guran Group ang magiging pinakamahusay na kasosyo. Sa ganoong kaso, gamitin na natin ang proposal ni Suli. Hindi ko inaasahan na ikaw ay magsasalita para sa akin sa pulong. Nagkamali ako ngayon. Nabaliw ako. Siyempre, kailangan kitang tulungan. Kung mas mataas ang iyong tayo, mas mahirap ang iyong pagbagsak. Hindi kailangan ng ganyan sa pagitan natin. Best friends tayo, di ba? Nasubmit ko na ang aplikasyon sa mga nakatataas para sa iyong permanenteng posisyon. Magkaibigan tayo. Tutulungan talaga kita. Hinding-hindi ko nagagawin ang ganong katangang bagay. Ililibre kita ng hapunan ngayong weekend. Isipin mo na iyan ang paraan ko para makabawi sa iyo. Alis na ako. Ang pinakaayaw ko ay ang pagmamataas mong tingin. Lily, nagpareserba ako ng isang sikat na restaurant. Mag-enjoy tayo ngayong gabi. Tayong dalawa lang. Wala akong make-up at bawal ka ring mag-make-up. Tayong dalawa lang. Baka dapat nating balikan yon. Hinding-hindi ko naisip. Nasa class reunion ay pinaglalaruan mo ako. Sakay na. Mr. Gu, anong ginagawa mo rito? Balak mong isuot iyan para makita si Shen Schwenning? Talaga bang pinaniniwalaan mo ang sinabi ng babaeng iyon? Kapag iniharap mo ang proposal na iyon, akala ko lalaban ka, ngunit sa halip ay tinulungan mo siya. Kalimutan mo na. Bagay sa iyo ito. Salamat. Papasok na ako. Teka, Tara, sumakay na tayo sa kotse ko pauwi. Kasya naman tayong lahat. Tara na. Oy, Suli, lahat kami naka-haute couture. At ikaw, ang kalat ng itsura mo. At gusto mo pang sumakay sa amin? Suli, nakalimutan kitang isali. Medyo busy kaming lahat, kaya aalis na kami ngayon. Lily, pasensya na. Baka dapat sumakay ka na lang ng taxi pa uwi. tara, ihatid na kita pa uwi. Presidenteng Gu. Paano ka? Biglang sumulpot sa bahay ko? At paano mo nalaman na mapapahiya ako sa damit? Ayaw ko lang makita na binubuli ka na naman ng iba. Kung may mga bagay na maiiwasan, ayoko nang mangyari muli. Simula nang bumalik ako, si Gu Yubay ay lagi akong tinutulungan. Iniiwasan ang mga bagay mula sa dati kong buhay. Binabalaan akong mag-ingat kay Ji Yanli at Shen Schwenning. Baka siya rin ay na-reborn?
Yung aksidente sa sasakyan? Guyubay. Yubay. Yubay, ikaw. Kaya si Guyubay ba ay muling isisilang sa sandaling iyon? Kung hindi tayo papasok ngayon, mahuhuli na tayo. Salamat. Schwenning, pagkatapos ng mga taong ito mula nang graduate, ikaw pa rin ang pinakamaganda. Narinig ko na ang presidente ng Guran Group ay may mataas na pagtingin sa iyo. Itataas ka nila bilang direktor. Anong silbi ng magandang trabaho? Hindi kasing galing ni Lily. Ikinakasal siya kay Gianli. Gianli, ikaw. Ibig mong sabihin, ang kasamahang lalaki na dati ay nanliligaw sa iyo? Si Suli ba talaga ang umagaw sa nobyo mo? Oo, ang pangit niya. Paano siya makakahambing sa iyo? Tiyak na gumamit siya ng ilang mga lihim na pandaraya. Nasa booth 302 ako. Pumasok ka na lang. Pagkatapos ng mga taong ito mula nang graduate, hindi pa natin nakita si Suli na iyon. Nagtataka ako kung siya ay tulad pa rin ng dati. Nakadamit na parang basurero. Tama, noong kolehiyo si Schwenning lang ang kasama niya. Hindi ako makapaniwala na inagaw niya ang nobyo ni Schwenning. Schwenning, hindi ba sinabi mong tayo lang? Bakit ang daming dating kaklase? Nagkataon lang na dumating sila. Akala ko alam mo. Buti na lang hindi ako nakinig sa'yo. Sadyang nagbago ako ng damit. Kung nakinig ako sa'yo, hindi ba kita napahiya? Suli, uminom ka ng tubig. Anong ibig mong sabihin? Magkakaklase naman tayo. Baka hindi naman niya sinasadya. Schwenning, huwag kang maging musmos. Maupo ka. May mga tao. Mga peste lang sa korporasyon. Nagnanakaw ng trabaho. Nagnanakaw ng asawa ng iba. Ikaw lang ang magpakatanga sa pagiging mabait sa kanya. Oo, hindi ko akalain na pagkalipas ng maraming taon mula nang magtapos, ikaw ay mula sa isang probinsyana, naging mang-aakit sa trabaho. Ang iyong galing sa pang-aakit, talagang lumago. Kayo, pagkalipas ng maraming taon, ang inyong mga paraan ng pagpapahiya ng iba ay ganyan pa rin kababa. Pasensya na, nadulas ang kamay ko. Suli, Kung ako sa'yo, maghanap ako ng butas na pagtataguan ngayon din, sa halip na mag-iskandalo dito. Pasensya na sa inyong lahat. Pupunta ako sa banyo. Ginamit lang kahapon. Guyuantang na maskara sa buhok. Si Suli, itong munting mahal. May mga tao talagang may kapal ng mukha na maging ganito kawalang hiya. Pero siguro naiintindihan naman. Ipinanganak nga pero hindi naman pinalaki. Kaya natural lang nabastos sila. Magkaklase tayo. Dahil hindi niya alam ang mga patakaran, dapat natin siyang turuan. Para hindi siya mahirapan sa bandang huli. Suli. hindi mo ba gusto ang mangbuli kay Schwenning? Ngayon, aalisin natin ang isang panganib. Tingnan natin kung gaano kakatagal magiging mayabang. Lahat ng ginawa mo sa akin, hinding-hindi ko makakalimutan.
Suli, baliw ka ba? Lily, Ilang taon na ang nakalipas. Hindi na kailangang gawin itong awkward. Sa tingin mo ba, mabait ako? Gumagamit sila ng maling paratang para siraan ako. Babayaran nila ito. Siniraan kita? Wala kaming oras para diyan. Umasa ka kay Schwenning para makuha ang internship na iyan. Nung sumali ka, inagaw mo ang boyfriend niya. Kulang pa ang walang hiya para ilarawan ka. Boyfriend ni Suwening? Nakipag-date ka kay Ji Yanli? hindi ako nakipag-date kay Jian Lee. Lily, huwag kang maniwala sa kanila. Director Su. Director Su, kailangan ka ni CEO Gu. Naghihintay siya sa pintuan. Director Su, sa ganyang sweldo mo, kaya mong bumili ng extras. Talunan ka, talunan. Wala namang ikakahiya. Ano ba yung arte mo? Tara, tingnan natin. Kung hindi dahil kay CEO Gu, papaluhod namin siya. Tara na. Si Ogu. Itong lalaking ito, siya talaga ang presidente ng Gu Group. Shen Schwenning. Hindi ba sinabi mong intern si Suli? Bakit may titulong direktor? Masyadong mabilis ang promotion ni Suli. Wala akong pagkakataong sabihin sa inyo. So veteran ka na pala sa kumpanya. Bakit si Mr. Gu lang ang kinakausap niya at hindi sa iyo? Hindi ka naman nagsisinungaling sa amin, di ba? Hindi naman. So, ikaw yung intern na kasama ni Suli sa kumpanya kahapon, di ba? Sa antas mo, hindi ka makakapasa sa threshold ng internship ng Gu Group. Pero dahil iginiit ni Director Su na panatilihin ka, bibigyan kita ng pagkakataon. Schwenning, may kailangan sa akin si Mr. Gu. Hindi ako makakasama sa inyo ngayon. Shen Schwenning. Niloko mo kami mga babae. Hindi ko ginawa. Tara, mag-usap tayo. Mr. Gu, yung power bank na binigay mo sa akin, parang naiwan ko sa loob. Hayaan mo akong kunin. Naginigin na, baka magkasakit ka. Wala si Assistant Liu ngayon. Ako mismo ang magsisilbi bilang iyong eksklusibong driver, Director Su. Salamat, Presidente Gu. At sa pagliligtas mo sa akin kanina. Pakiramdam ko, naging iba ka na kaysa dati. Alam ko, kahit hindi ako dumating, kaya mo namang hawakan ng perpekto. Masaya ako para sa taong naging ka. Presidente Gu, hindi ako kumain ng marami ngayong gabi. Hayaan mo akong manlibre sa iyo ng hapunan. Sige, kung ganoon, talaga kitang papagbabayarin. Shen Schwenning, ang taong dapat mong hanapin ay hindi ako, si Ji Yanli. Buwisit, Suli. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Schwenning, ano ang ginagawa mo dito? Bumangon ka. Anong nangyayari? Wala si Suli sa bahay. Bakit ka naghihintay sa labas? Yan Lee, bakit laging si Lily ang binabanggit ng lahat? Hindi. Hindi naman. Sa totoo lang, hinahanap ko si Lily ngayon. Sa reunion ng klase, nakita ko si President Gu na dinala siya. Tinawagan ko siya. Natatakot ako na baka gumawa sila ng bagay na magtatraidor sa'yo. Paano naman magugustuhan ni President Gu ang babaeng tulad niya? Kanina lang, nag-text siya sa akin. Sabi niya miss niya ako at gusto niya akong pumunta at matulog sa kanya. Matulog sa kanya? Ngayong araw, pinahiya niya ako para akong tanga. Gusto kong maramdaman niya kung ano ang pakiramdam ng iniwan. Yan Lee, bakit si Lily lang ang nakikita ninyong lahat? Dahil ba hindi ako sapat? Kaya mas gusto ninyo siya? Siyempre hindi. Mas magaling ka pa sa kanya. Nitong mga nakaraang araw, panaginip kita gabi-gabi. Tapos yung oras na nag-overtime tayo at hindi natapos. Itutuloy ba natin? Babalang magpakasal ako kay Suli at gusto ko na ring tikman si Shen Xuenin sa mahabang panahon. Sige na nga, gamitin ko na ang pagkakataong ito para subukan siya muna. Kaya ngayong gabi,
Alagaan kitang mabuti. Dara na. President Gu, pwede ba akong magtanong? Sige, magtanong ka. Ikaw din ba? Binata, sumiklab ang sakit sa puso ng matandang Panginoon. Kailangan mong umuwi agad. Pasensya na. May bigla ang nangyari sa bahay. Mag-text ka pag uwi mo. Nandito ka ba? Alam ko na mula sa nakaraang buhay na nagpapanggap si Lolo, pero nag-alala pa rin ako na may nangyari sa kanya. Ginoo, sa wakas ay nakabalik ka na. Ang matanda kanina ay mas malala pa kaysa sa ngayon. Lolo? Ayos ka lang ba? Masakit sa puso. Hindi nagagaling. Tingnan mo. Tingnan mo. Alin ang gusto mo? Tumatanda na ang lolo mo. Wala pa akong nakitang asawa ng apo. Ang aking puso ay laging magulo. Paano kung pumili tayo ng isa at pakasalan siya? Lolo, huwag kang mag-alala tungkol dito. Ako may sarili akong plano. Sa oras na magkaroon ka ng plano, baka si Lolo, wala na. Pagkatapos mamatay ng nanay mo, naging malayo ka. Wala kang maraming kaibigan. Pabayaan mo na ang maghanap ng manugang na babae para sa akin. Lolo, may gusto talaga ako. Hindi ko pa lang siya napapanalo. Uuwi na ako ngayon. Hindi ako naniniwala. May taong hindi nakakakita nito sa kanya. Sana hindi ka nagsisinungaling sa akin. Alamin mo kung sino ang gusto ng batang ito. Sige, sige. Suli, kung wala ka, hindi ko sana nakayanan ng panahong iyon. Kaya kayo dalawa sa wakas? Hindi napigilan. Si Lily, nag-aalala ba siya sa paghihintay sa'yo? Ano ang dapat pag-alalahanin? Kahit na siya ay hindi kasing alala ko ngayon. Yanli, dahil tayo ay lumampas na sa hangganan. Kaya, bakit hindi ka makipaghiwalay kay Lily? Pwede tayong magkasama? Schwenning, ang nanay ko ay paralisado ng maraming taon. Napakapino ng mga kamay mo. Hindi tulad ni Suli, na ipinanganak para maging murang yaya. Makakahanap tayo ng ibang mag-aalaga sa kanya. Pareho lang. Bukod dito, hindi ako pwedeng manatiling dalaga magpakailanman. Naghihintay lang na hiwalayan mo si Suli. Schwenning, hindi pa oras para tayo magpakasal. Paano kung matitiis na pahirapan ka? Shen Xuning, mukhang kung gusto mong pakasalan ka ni Jian Li, kailangan mong paigtingin ang init. Yan Li, bakit hindi mo sinagot ang tawag ko kagabi? Nag-aalala ako ng sobra kaya hindi ako nakatulog buong gabi. Suli, bakit ka ganyan manamit? Kung hindi ako ganyan manamit, paano ko maipapakita ang iyong munting kasintahan? Tinawag kita. Bakit hindi ka sumagot? Kagabi, aksidente kong nakatulog. Hindi ko sinasadya. May mga gagawin ako. Kausapin mo ako pagkatapos ng trabaho. Lily, hindi ka pa ba galit tungkol sa kagabi na class reunion, di ba? Hindi ko alam kung bakit nila sinabi ang mga bagay na iyon. Siyempre hindi. Inggit lahat sila sa pagkakaibigan natin. Kaya sinusubukan nila tayong paghiwalayin. Suli, isang babae na kasing tanga mo ay talagang bihira. Lily, ayaw ng mga lalaki ang mga babaeng hindi nag-aalaga sa kanilang itsura. At lagi kang ganyan manamit. Si Kuya Yanli ay hindi pumunta sa iyo kagabi. Siguro pumunta siya upang makakita ng ibang babae. Imposible. Kahit gaano karaming ibang babae ang naroon, ang makakasama ni Yanli ay ako lang. Sinabi ni Kuya Yanli na ang relasyon niya sa iba ay mga panandalian lang. Kapag nakikita niya ako, sa kanya gustong makasama habang buhay.
Oh, at saka, ang pamilya G, lahat ay pinagpapasyahan ng kanyang ina. Basta't alagaan ko ng mabuti ang kanyang ina. Si Yan Li ay ganap na nasa ilalim ng aking kontrol. Ang kanyang ina. Sa nakaraang buhay ko, ako ay pinahirapan ng baldado kong biyenan sa loob ng maraming taon. Dahil gustong-gusto mo si Ji Yan Li, mabuti pang ituro sa iyo ang tamang direksyon. Kailan mo ba makikita ng malinaw si Jian Li? Mr. Gu. Pasensya na, si Mr. Gu ay sobrang busy, hindi available. Alis na ako. Lily? Mag-shopping tayo mamayang gabi. Hindi ngayong gabi. Pagkatapos ng trabaho, pupunta akong makita ang nanay ni Yan Li. Sa ibang pagkakataon na lang. Lily, sasama ako sa iyo. Kasi mag-isa lang ako sa bahay at sobrang naiinit. Pagkatapos nating matapos, pwede tayong kumain ng barbecue. Si Tito? Yan Li. Xuening, anong ginagawa ninyong dalawa dito? Pareho kaming gustong pumunta ni Lily upang makita si tita. Tito, dahil ito ang unang pagkikita natin, hindi namin alam kung ano ang dadalhin. Kaya ito ang binili namin. Ay, mga bata kayo. Ang dami ninyong dala. Tuloy kayo. Nanay ko, ano bang makikita mo sa nanay ko? Xuening, isasama kita kumain. Ji Yan Li, may sasabihin ako sa'yo. Tito, pakihatid muna si Xuening kay tita. Halika, dito. Ang pagkakataong ginawa ko para sa iyo, mas mabuting gamitin mo ito. Bakit mo dinala si Xuening dito? Ang nanay ko ay isang matandang nakahiga. Ano ang mapapanood doon? Pinapahiya mo ako. Hindi naman iba si Xuening, Ji Yan Li. Ngayon, pinaalala sa akin ni Xuening. Natila niloloko mo ako. Hindi naman totoo, di ba? Ano ang sinasabi mo? Kapag magkasama kayong mga babae, mahilig kayong magchismisan. Ikaw lang ang nasa puso ko. So, May bumisita sa'yo. Matagal ka nang hindi pumupunta sa akin. Akala ko patay ka na. Halika, i-massage mo ako. Kumusta, tita? Ako si Xuening. Kaibigan ako ni Ji Yan Li. Tita, tingnan mo. Bagay na bagay sa iyo ang scarf na ito. At epektibo rin ang hair mask na ito. Ang babaeng si Suli ay sobrang mapagmataas. Ang nanay ni Ji Yan Li ay tila hindi masyadong nagugustuhan siya. Hindi ba ito ang perpektong pagkakataon ko? Xuening, narinig ko ang tungkol sa iyo mula kay Ji Yan Li. Talaga? Tita? Ang bracelet na ito ay isang ipinagdasal ko para sa aking kaligtasan. Ibibigay ko ito sa iyo. Sana gumaling ka agad. Napakamahal na regalo. Ate, pakikuha mo. Matalik kami ni Yan Li. Kung gusto mo, kaya ko pa nga kayong alagaan sa inyong pagtanda. Kunin mo na lang. Matapat na anak si Xuening mula bata pa. Noong may sakit ang kapatid ko, si Xuening pa ang nagbayad ng hospital bills ng tatay ko. Kung ako ang tatanungin mo, sino man ang pakasalan si Xuening ay magiging maswerte. Ang isang tagalabas ay nag-aalala sa akin at binibigyan pa ako ng maraming regalo. Ikaw, manugang ng pamilyang G, ay pumapasok na walang dala. Mukhang, kailangan ko paturuan ka kung paano maging mabuting asawa. Suli, bakit ka umiiyak? Sinusumpa mo ba akong mamatay? Buti na lang binigyan ako ng langit ng mga kamay na ito para maturuan kita ng leksyon. Ma, hindi ko po ginawa. Kahapon, si Yan Li ay nalasing at sinaktan ako ulit. Pwede mo ba siyang kausapin? Sabihin mong uminom ng konti. Ang sobrang pag-inom ay masama sa kanyang kalusugan. Sinaktan ka? Karapat-dapat ka naman. Sa tingin mo ba sa pamilya naming G, sapat na ang magpalit ng lampin at arinola? Ikaw, kailangan pang ipagpatuloy ang angkan ng aking anak. Tingnan mo ang sarili mo, umiinom ng maraming gamot, at ang tiyan mo ay walang kahit anong senyales. Wala ka talagang kwenta. Walang kwenta, walang kwenta, walang kwenta. Hindi ako makapaniwala na ganun ako katanga sa dati kong buhay. Harapin ang buong pamilyang ito ng mga walang kwenta. Hindi ako lumaban o sumagot man lang. Pero ngayon, hindi ko kayo hahayaang makawala dito. Suli, nasa bahay ako ngayon at ganyan ka makipag-usap sa nanay ko? Kung wala ako isang araw, ano ang gagawin mo sa kanya? Paano mo siya tratuhin?
Tingnan mo ang nanay mo, napaka-pushy niya. Akala mo isa lang akong katulong na inyong inupahan. Sasabihin ko sa'yo, pagkatapos nating magpakasal, hindi ako maninirahan kasama ng pamilya mo. Kung gusto mong magpakasal, bumili ka muna ng bahay. Ikaw na demonyita, bakit hindi mo ako alagaan? Ang taong sobra kong kinakatakutan sa dati kong buhay ay isa lang, walang magawang lumpo. Suli, ang pamilya mo ay humingi lang ng bigay kaya. Hindi bahay, walang bahay. At saka, ikaw ay manugang ng pamilya G. Sino pa ang mag-aalaga sa nanay ko? Ako ay isang director sa Gurang Group. Kumikita ng ilang beses ng sahod mo. Kapag kwalipikado ka nang makipag-negotiate sa akin, saka tayo mag-usap ng mga kondisyon. Ikaw, Tita, hayaan mo akong kausapin muli si Lily. Sa tingin ko, ang pagkakaroon ng bahay ay hindi gaano mahalaga. Pakiusap, kumalma ka. Xuening, Paano kung pakasalan mo na lang si Shen Shuining? Sa palagay ko, edukado siya at hindi siya masyadong demanding. Tungkol naman kay Xuening, hindi siya bagay maging katulong. Bukod pa riyan, si Suli ay nasa kumpanya ni Yanli, ang direktor. Sa kanyang karera, kailangan niyang maghanap ng babaeng makakatulong sa kanya. Ang posisyon ni Suli ay talagang mas mataas kaysa kay Xuening. At mas madali siyang kontrolin. Kung gusto niya ng bahay, dalhin mo na lang siya para bumili. Babayaran namin ang down payment para sa'yo. Ilagay mo lang sa pangalan mo. Pagkatapos ng kasal, makakatulong siya sa pagbabayad ng mortgage. Lily, sa harap ng mga magulang ni Yanli, sobra kang walang galang sa kanila. Xuening, masyado kang naive. Hindi naman na hindi kayang bumili ng bahay ng pamilya ni Yanli. Sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto. Lahat ng pera ng pamilya ni Yanli ay kontrolado ng kanyang ina. Kahit ilang milyon, kaya siya ang nagdedesisyon sa lahat. Ilang milyon? Oo, Bakit lahat ng magagandang bagay laging nangyayari kay Suli? kung hindi, bakit ako laging pumupunta para alagaan siya? Sa pagkakataong ito, gusto kong linawin ang aking paninindigan. Kapag nakapag-asawa na ako sa pamilya ni Yanli, hindi na ako kailangang magtrabaho. Iyon din ang hangad ni Yanli. Talagang mabuti si Yanli sa iyo. Ang pagkikita sa kanya ay nagpaparamdam sa akin na napakaswerte. Shen Xuening, marami na akong sinabi, huwag mo akong biguin. Sige, Xuening, magtataksi muna ako pa uwi. Bye. Bye. Ngayon, ang huling hakbang na lang ang natitira para mapadesisyonan si Ji Yanli. Mr. Gu, noong nakaraan hindi tayo nakapagkainan. Valid pa ba ang ating kasunduan? Nandito ka na. Para sa'yo. Huwag kang magkamali ng akala. Binili ko ito sa babae sa pintuan. Akala ko magiging bastos kung dadalo ako sa hapunan mo, na walang dala. Kung gayon, salamat Jigu. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit kita inimbita ngayon ay para humingi ng pabor. Huwag kang masyadong formal. Isa kang mahalagang miyembro ng aking kumpanya. Kung makakatulong ako, gagawin ko. Gusto kong ibigay ang posisyon ng direktor kay Shen Xuening. Ang pamilya G ay hindi na nasisiyahan sa akin. Pinapahalagahan lang nila ako dahil nakakatulong ako sa karera ni Ji Yanli. Kung si Shen Xuening ay nasa mataas na posisyon ngayon, tatalakayin nila ang mga opsyon at tiyak na iiwan nila ako. Suli, ang iyong mga nagawang bagay noon ay binaliwala ko. Paano mo ngayon ipagsapalaran ang iyong sariling kinabukasan? Ginagamit mo ba talaga ako at ang Guran Group bilang kasangkapan upang subukan ang katapatan ni Ji Yanling? Pasensya na. Pero masisiguro ko sa iyo, ito na ang huling pagkakataon. Huling pagkakataon. Hanggang kailan mo dayain ang sarili mo? Ito ay mula sa huling business trip ni na Ji Yanling at Shen Xuening na usapan sa loob ng kotse. Kung hindi ka pa kumbinsido, marami pa ako. Hindi na kailangan. Suli, huwag kang kumapit sa nakaraan. Ang gusto mo, kaya kong ibigay sa'yo. Kaya kitang bigyan ng 1,000 beses pa kaysa sa kanya. 10,000 beses pa. Pasensya na.
May mas mahalaga akong gagawin ngayon. Hindi ako pwedeng tumanggap ng iba. Ako dapat ang humingi ng tawad. Kahit alam kong walang pag-asa, gusto ko pa ring subukan muli. Guyubay! Maliwanag ang isip ko. Pitawan ko na si Jianli. Hindi ako pwedeng tumanggap ng iba ngayon dahil gusto ko lang maghiganti. Pagkatapos ng lahat, susubukan ko. Pero sa ngayon, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataong ito. Guyubay, ito na ang huling beses na gagamitin kita. Bukas ng 8 a.m., kita tayo sa opisina ng benta. Suli, binigyan pa kita ng sobrang kalayaan. Pinahiya mo ako sa harap ng mga magulang ko. Kung hindi dahil sa mga taong ito ng damdamin, matagal na kitang iniwan. Yanli, huwag kang magalit. Xuening, nandito ka na. Bakit mo inaya si Xuening? Besties tayo, di ba? Kahit na magpakasal tayo mamaya, pwede pa rin siyang tumira sa atin madalas. Kaya naisip ko na yayain siyang tingnan natin ng sama-sama. Hindi ka naman tatanggi, di ba? Ah, syempre hindi. Sangayon ako. Wag nating hayaang maiwan si Xuening. Oh, siya nga pala. Xuening, may magandang balita para sa'yo. Yung proyektong pinagtulungan natin, ang partner ay humanga sa'yo. Sabi nila gusto nila si Xuening na pumalit sa akin. Mukhang tatawagin na kitang amo ngayon. Talaga? Na-promote si Xuening? Lily, hindi ka naman nagbibiro, di ba? Bakit ako magbibiro? Nasa labas na ang offer letter. May career ka na ngayon. Pero ang buhay pag-ibig mo, ikinababahala ko pa rin. Palagi ko nang iniisip na baka magkasanib tayong kasal balang araw. Hindi ako katulad mo, na nakamit ng tulad ni Yanli. Napakabuting lalaki. Bakit naman hindi? Maraming magagaling na lalaki sa paligid ko. I-set up kita. Ang relasyon, alam mo, pwedeng magpakasal muna at linangin ang pag-ibig mamaya. Dahil bestie ko ang nagpakilala sa akin sa lalaki, hindi imposibleng magpakasal. Ngayong na-demote si Suli, hindi ko pwedeng hayaang si Xuening makatakas mula sa akin. Hindi pwede. Ay, ibig kong sabihin, isang babaeng kasing galing ni Xuening ay madaling dayain. Kaya ang kasal, syempre, kailangan pag-isipang mabuti. Sumasakit ng kaunti ang tiyan ko. Pupunta muna ako sa banyo. Hintayin mo ako, sige? Xuening, para lang inisin ako, hindi mo pwedeng pakasalan ang kahit sinong lalaki. Lahat sila ay nagsisinungaling sa'yo. Ako lang ang totoong nagmamahal sa'yo. Anong silbi ng pagmamahal mo sa akin? Ikaw ang bumili ng bahay para kay Lily. Ikaw rin ang gustong pakasalan siya. Hindi kita pinaniniwalaan. Pagkatapos mong bumisita sa bahay namin noong nakaraan, talagang nagustuhan ka ng nanay ko. Kung gusto mong magpakasal sa aming pamilya, isa lang itong salita mula sa akin. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin. Sa pagtingin kay Shen Xuening ng ganito, baka buntis siya? Binabati kita, Miss Shen. Ikaw ay 2 linggo ng buntis. Buntis? Hindi ba baog si Jianli? Doktor, gusto kong palaglag ang sanggol na ito. Sa normal na sitwasyon, posible ito. Pero ang iyong pisikal na kondisyon ay iba sa iba. Kung palalaglag mo ang sanggol na ito, ang tsansa mong mabuntis sa hinaharap ay napakababa. Pag-iisipan ko na lang ulit.
Bumalik na si Yanli. Tikman mo ang sabaw na ginawa ko para sa iyo. Alam ko na ikaw ay isang malas. Kung hindi kita pinakasalan noon, hindi sana ako nasumpa ang maging baog. Ikaw. Hindi ako. Anong hindi? Ikaw ang baog. Pero nabuntis ang nobya mo. Gianli? Karma mo ito. Hoy, Lily. Noong nakaraan, ikaw ba ay nagbibiro sa akin? Ang kumpanya ay hindi nagbigay sa akin ng anumang abiso tungkol sa pagkuha ng proyekto. Buti na lang hindi ako agad nakipaghiwalay kay Suli. Schwenning, ang kumpanya ay may sariling desisyon na gagawin. Bata ka pa. Kung hindi ngayon, may susunod na pagkakataon. Schwenning, mayroon akong magandang balita para sa iyo. Inanunsyo ng kumpanya na makakatanggap ka ng promosyon at dagdag sahod na alis si Suli. Ang nakaraang proyekto, ikaw ang magpapatuloy upang tapusin ito. Suli, ito lahat ay kaayusan ng kumpanya. Ipak mo lang ang iyong mga gamit at ibigay ang iyong mesa kay Schwenning. Salamat, Ginoong Zhang. Salamat sa iyo. Dahil napakamatuwid mo, sinasabi ko sa iyo, pumunta ka sa akin ngayong gabi at magkakaroon tayo ng magandang usapan tungkol sa plano sa trabaho pasulong. Si Yanli, nasaktan ba ni Suli ang amo? Paano siya napalitan ng isang praktikante? Tiyak na si Jigo, na nag-iisip na siya ay walang kakayahan. Sa tingin ko, ang huling panukalang iyon ay ginawa ng buo ni Schwenning mag-isa. Ang mag-asawang iyon ay ikakasal. Siya ay magiging isang buong panahong may bahay sa hinaharap. Pagkatapos ma-demote, mas madaling magkaroon ng anak at alagaan ito. Pinakasalan ko siya dahil tinutulungan niya ang aking karera. Ngayong na-demote na siya, bakit dapat gumastos ang pamilya G para suportahan siya? Sa nakaraang buhay, umutang si Gianli ng pera upang mamuhunan sa isang proyekto at napilitan akong pakasalan siya upang bayaran ang utang. Mukhang ngayon na ang panahong iyon. Na-demote si Suli. Wala na siyang silbi ngayon. Gamitin na lang natin itong proyekto para ibagsak siya. Pagkatapos, pwedeng sabihin na bumagsak ang investment at kumita tayo sa kanya sa proseso. Sa wakas, nagpakita ka ng disente ngayon. Pumunta ka sa ospital para bisitahin ang kapatid mo. Hey, na-demote ako sa trabaho. Pwede mo bang ibalik ang aking ipon sa akin? Na-demote? Si Suli? Niloloko mo ba ako? Inaasahan ka ng buong pamilya na suportahan sila. May gastos ang operasyon ng kapatid mo. Wala na ang ipon ng pamilya. Bilisan mo at ilipat ang sweldo ngayong buwan sa account ko. Su Changping, sa puso mo ba, ang bunso mong anak lang? Kung mamatay ako isang araw, magmamalasakit ka ba? Mamatay? Kung mamatay ka, sino ang magsusustento sa pamilya? Kung talagang hindi kaya, bilisan mo at pakasalan si Gianli. Kapag kasal ka na, makakapagbigay ka pa rin ng $500,000 para sa pamilya. Suli, Yanli. Huwag mong pakinggan ang kalokohan ng tatay ko. Hindi kita pinakasalan para sa pera. Makakahanap ako ng paraan para sa gastos ng operasyon. anong paraan ang mahahanap mo? Nagtatrabaho ka ng maraming taon. Wala kang naipon, kahit isang sentimo. Sinabi ni Schwenning na tutulungan niya ako dati. Ngayon, na-promote siya bilang direktor at nakuha na niya ang huling bayad para sa proyekto. Pwede akong humiram ng pera sa kanya. Babayaran ko siya ng unti-unti. Huwag kang masyadong mag-alala. Si Shen Xuening, parang mas mayaman pa sa inaakala ko. Kung pakasalan ko siya, lahat ng pera niya ay magiging akin. Pwede ko itong gastusin kahit saan ko gusto. Suli, pumunta ako rito ngayon para pag-usapan ito sa iyo. Sabi ng nanay ko, kung magpakasal tayo, kailangan nating tumira sa kanya.
Kaya ang tungkol sa kasal, pag-isipan mo ulit? Yanli, Suli. Bakit hindi mo sinabi sa akin? ano? Sabi ko, tungkol sa kakulangan mo ng pera. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nag-transfer lang ako ng 1,000,000 sa iyong account. Ipaalam mo lang sa akin kung kailangan mo pa. Guyubay, may nagsabi na ba sa iyo? Na kapag seryoso ka sa pagbibiro, medyo cute ka? Ah, niloloko ko lang si Jian Lee. Naalala ko lang, may dinner appointment ako ngayong gabi. Pero sana mula ngayon, kapag may problema ka, ang unang taong maiisip mo ay ako. Xuening, namiss kita ng sobra. Mula noong unang beses kitang nakita, nagustuhan na kita. Dati, duwag ako. Yan Lee, sobra kang nainom. Tara, pasok muna at uminom ng tubig. Ang daming designer brands ng babaeng ito sa bahay. Parang sobrang yaman niya talaga. Lahat, pumunta sa bahay ko mamaya para ipagdiwang ang promosyon ko. Huwag palampasin. Suli, ang iyong mga taon ng pagiging superior, oras na para sirain ang mga iyon. Yan Lee, totoo ba ang lahat ng sinabi mo? Xuening, mula sa simula pa lang, ikaw na ang taong gusto kong pakasalan. Palagi kong naramdaman na hindi ako sapat para sa'yo. Pero ayaw ko rin na makontento kay Suli sa buong buhay ko. Basta handa ka, magpapakasal agad tayo. Paano kung magpakasal tayo? Si Suli? Ano? Kahit anong mangyari, gusto kong pasanin lahat. Ang buhay na wala ka ay hindi kumpleto para sa akin. So si Xuening talaga ay hindi nagsinungaling sa atin. May relasyon nga siya kay Jian Lee. Parang ang taste ng lalaking ito ay hindi naman masama. Jian Lee? Ano ang sinabi mo kanina? Lily, hayaan mo akong magpaliwanag. Suli, hindi kita nagustuhan kailanman. Lumapit ako sa iyo para lang makalapit kay Xuening. Pasensya na, pero sa palagay ko, wala akong urungan. Walang masama sa pagmamahal sa isang tao. Shan Xuening. Ikaw? Gusto mo rin ba si Jian Lee? Lily, palagi akong sumusunod sa'yo, mula pa noong bata tayo. Gusto mo si Yan Lee, ibinigay ko siya sa'yo. Gusto mong maging direktor, sinubukan ko ang lahat ng paraan para ilagay ka sa mataas na posisyon. Binigyan kita ng pagkakataon, pero hindi mo ito sinamantala. Sa pagkakataong ito, hindi na ako susuko. Sana ibalik mo ang sa akin. Wala kang hiya. Jian Lee, hindi ko kailanman patawarin ka sa buhay ko. Xuening, okay ka lang? Wow, ito ay tugma ang gawa sa langit, diba? Kapag nagpakasal kayo, huwag kalimutang anyayahan kami. Anong nangyayari? Yung nakipag-engage kay Jian Lee ilang araw ang nakalipas, ay tila hindi itong babae. Nabalitaan ko na ninakaw siya ng babaeng iyon. Ngayon, magkasama na ang dalawang ito. Suli, lahat ng pagbati ngayong araw ay para sa akin.
Hindi ba yan si Yanli G? Dating kasintahan, pumunta siya para guluhin ang kasalan ngayon. Suli, alam kong mahal mo ako ng buong puso. Pero ang puso ko ay laging kay Shweni. Ang matalik kong kaibigan ay ikakasal ngayon, kaya syempre, nandito ako bilang abay na babae. Kahit ano man ang dati natin. Si Shweni ang matalik kong kaibigan. Ngayon ay natagpuan niya ang kanyang kaligayahan. Kaya nandito ako para batiin siya ng maganda. Lily, Bago magsimula ang kasalan, may regalo ako para sa inyong lahat. alam mo, minsan naiinggit ako kay Lily. Isang lalaking kasing galing ni Yanli. Pangarap ko sanang magkaroon siya. Yanli, dahil nagdesisyon na tayo at kailangan naming harapin ito, hindi ako maaring manatiling walang asawa magpakailanman. Hinihintay ko lang na hiwalayan mo si Suli. Oy, Shweni. Hindi pa ngayon ang oras para tayo ay magpakasal. Paano ko kayang hayaan kang magdusa? Suli, ako. Ang dating nobyo ko, noong kami ay magkasintahan at engaged, ay palihim na nakikipagrelasyon sa matalik kong kaibigan. Pinagtawanan nila ako. Ngayon nandito ako para batiin silang dalawa ng mahabang masayang pagsasama. Ikaw! Oy, Xweni! Mahal, magiging tatay na ako. Buntis ka? Talaga, magiging tatay ka na. Mahal, na-fund ang proyekto ko. Magiging tatay na ako. Ikaw talaga ang swerte ko. Gut. Kakasal lang natin. Dapat ba tayong mag-annual leave at mag-honeymoon? Ay, hindi. Direktor ka lang ngayon. Marami pang panahon para magpahinga mamaya. Ang pinakamahalaga ngayon ay makabuo ng magandang relasyon sa iyong amo. Pag na-promote ako mamaya, mananatili ako sa bahay at mag-enjoy sa buhay. Hindi na kailangan. Umalat na ang iskandalo tungkol sa inyong dalawa, Guran Group. Sinabi ni Presidente Gu na pumunta ako para ipaalam sa inyo, sibak kayo. Na-notify ko na sila. Dapat, natanggap na nila ang balita ng kanilang pagkatanggal. Simula bukas, maibabalik kayo sa inyong dating posisyon. Gusto ko ring pasalamatan si Presidente Gu. Kung hindi dahil sa tulong mo, hindi sana naging maayos ang lahat. Sinabi ko na sa'yo dati, kahit anong gusto mong gawin, tutulungan kita. Suli, gusto na kita. Simula pa lang. Ginoong Gu, ang dati kong boyfriend ay kasal na, at ngayon sasabihin mo ang ganitong bagay. Maaari ko bang ituring ito na sinasamantala mo ako? Ipinapaalam ko lang kay Binibining Su, simula ngayon, formal na kitang liligawan. Ginoong Gu. Yanli, ang kwarto natin ay napakaliit at hindi maginhawa ang manirahan kasama ng iyong mga magulang. Aba, pareho tayong nawalan ng trabaho. Ang manatili sa bahay ay walang gastos. At kapag may mga anak na tayo, sila ay makakatulong mag-alaga sa kanila. Shwening, halika rito sandali. Tatay, ano ang amoy na iyan? Palitan mo ang lampi ng nanay mo. Shen Xuening. Naging manugang ka ng pamilya G, kaya dapat mong linisin ang kalat ko. Sa tingin mo ba madali ang maging manugang ng G? Kung hindi dahil sa iyo, ikaw na babaeng walang hiya, paano ang ating Yanli mawalan ng napakagandang trabaho? Ano ang problema? Ito ang iyong kahangahangang manugang. Siya ay nagmamaliit sa akin dahil ako ay may kapansanan. Kung wala ka sa isang araw, baka sakalin pa ako hanggang mamatay.
Ay, Hindi ganoon yan, Lee. Wala pa akong nagawa na ganito. Paano kung kumuha tayo ng yaya? Shen Xuening, ikaw ay manugang ng nanay ko. Anong masama sa pagpapalit ng kanyang diaper? Lee, hindi kita pinakasalan para maging katulong ng nanay mo. Bakit ako ang gumagawa ng lahat? Ang nanay mo ay napakadiri. Bakit hindi ikaw ang magpalit sa kanya? Ang tapang mong sumagot? Lee, ang tapang mong manakit sa akin. Ibalik mo lahat ng pera na pinahiram ko sa iyo. Gusto kong makipaghiwalay. Lumabas ka! Yanli, dalhin mo sa kwarto mo at turuan mo siya ng leksyon, sa aking edad. Hindi ko kayang makita ito. Siguraduhin mong alam niya ang mga patakaran ng asawa ng pamilya G. Lee, kung maglakas loob ka, tatawag ako ng pulis. Ikaw ang tatawag ng pulis? Sasabihin ko sa iyo, ikaw ay asawang binayaran ng aming pamilya G. Kahit patayin kita sa pambubugbog, pag-aaway lang ng mag-asawa iyon. Tara na. Binabati kita, Director Su, sa pagbabalik ng iyong posisyon. Kailangan ba ang lahat ng ito? Director Su, darating pa ang sorpresa. Binabati kita, Director Su. Salamat, CEO Gu. Oh, CEO Go. Noong nakaraang beses may na-promote, hindi ka nagpadala ng bulaklak. Hindi naman, parang, may binabalak ka, laban sa ating Director Su, di ba? Naglakas loob kang magbiro tungkol kay CEO Gu? Hindi ka takot na masibak? Tama, may plano ako. Pero ang iyong Director Su ay mahirap talagang makuha. Anong oras na? Trabaho ba tayo o hindi? Salita na ng amo. Bumalik sa trabaho. Ako rin ay babalik sa trabaho. Iniisip ko kung paano ang buhay na lagi mong pinapangarap ay nagpapatuloy para sa iyo ngayon. Napakabagal mo sa trabaho. Hindi ko alam. Akala mo prinsesa ka? Shen Xuening, sabihin ko sa iyo, ang pamilya G ay hindi naghihiwalay. Pagkabalo lang. Matandang bruha, kahit paralisado, hindi ka tumatahimik. Hindi ba lahat ng pera ni Lee nasa iyo? Sa tingin ko, hindi ka tatagal ng matagal. Sabihin ko sa iyo, Shen Xuening, kahit gaano ka katigas, babae ka lang. Kapag nagkaroon ka ng anak, ipapalo kita kay Yanli hanggang mamatay. Narinig niyo na ba? Yung masamang mag-asawa sa aming kumpanya. Nag-invest sila sa isang proyekto at nawalan ng pera. Kahapon nakita ko si Lee sa labas ng bar. Siya ay nakaluhod na humihiram sa mga loan shark, sabing para punan ang isang butas. Hindi ba iyon ang nararapat sa kanya? May girlfriend siyang si Director Su, na napakakapable, pero sa halip, ay nambabae sa isang babaeng mababaw. Karma iyon. Yanli, ang karma mo ay nagsisimula pa lang. Tay, ito ang caregiver na kinuha ko para kay nanay. Simula ngayon, magiging mas magaan ang trabaho mo. Alice. Mahal, nasaan ang bankbook? Kailangan ko ito para sa emergency. Hindi ba't kinuha mo ang bank book noong nakaraan para sa iyong investment? Sinabi mo lilipat tayo kapag kumita tayo. Iyon ay isang scammer. Kinuha niya lahat ng pera ko. Umutang pa ako ng $1,000,000. Ngayon hinahabol ako ng mga pinagkakautangan. Papatayin nila ako. Ano ang sinabi mo? Hindi ba't sinabi mong sigurado ang proyektong ito? Yan ang lahat ng ipon ng pamilya natin. Lahat ay ininvest. Kung nawala lahat, paano mabubuhay ang mga magulang ko? May panganib ang investment, okay? Lumalapit ako sa iyo para solusyonan ang problema, hindi para marinig ang mga reklamo mo. Sige, ako na mismo ang mag-aayos. Yanli, Huminahon ka. kailangan mong mabawi ang pera, lahat ng ito. Ito ang lahat ng ipon ng pamilya natin. Kung hindi mo mabawi, tapos na tayo. Sige, mahal. Alagaan mo ang sarili mo at ang sanggol. Ako na ang bahala sa pera.
Suli na nagdulot ng gulo sa kasal, si Schwenning. At ako ay nawalan ng trabaho. Pero ikaw, sa kabilang banda, ikaw ay nabubuhay ng maganda. Natuto ka pang mag-ayos. Ji Yanli, ikaw ang unang nagtaksil sa akin. Hindi kita sinisisi. Naging sobra akong mapagbigay. Iminumungkahi ko na wag mo akong gambalain. Ay, matagal na tayong hindi nagkita, lalong sumama ang ugali mo. Kung gaano tayo katagal na magkasama, pahiram muna ako ng 1 milyon. Kailangan ko ito para sa emergency. Babayaran kita kapag may pera na ako. Wala akong 1 milyon, pero mayroon akong maibibigay sa iyo. Ito ay mula noong pumunta tayo sa ospital para sa premarital checkup. Nakuha ko na ang report. Marahil hindi natin ito kakailanganin, pero para sa kaligayahan mo at ni Schwenning. Ang ilang sakit ay talagang nangangailangan ng gamutan. Anong sakit? Ano ang sinasabi mo? Gustong-gusto ng nanay mo ang mga apo. Sa tingin ko, kailangan mong magsikap pa ng kaunti. Shen Schwenning, paano mo ako nagawang lokohin? Schwenning, ikaw mismo ang pumili na dayain si Ji Yanli. Oy, Ginoong Zhang, gusto kong humiram ng pera sa iyo. Siyempre, miss kita. Nanghihiram ka ng pera? Sa tingin ko ginagamit mo ito bilang dahilan para manligaw ng mga lalaki. Shen Schwenning, nakakadiri ka. Talaga kang babaeng mapangakit. Jianli, kung hindi dahil sa masamang investment mo at nilubog mo lahat ng pera natin doon, hindi ako kailangang magmakaawa ng ganito at mangiakaw sa iba. Hindi ko noon napagtanto na hindi ka man lang totoong lalaki. Ulitin mo yan. Sabi ko, hindi ka man lang totoong lalaki. Isa kang asong hindi nababangon muli. Kung hindi ako buntis, sa tingin mo pakakasalan kita? Shen Schwenning, tatanungin kita ng 1 beses pa. Sa akin ba talaga ang batang iyon? Siyempre sa iyo. Kalokohan. Ayoko ng maloko. Shen Schwenning, nakakadiri ka. Ha 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 ha. Hindi ba ito ang asawa ng apo ko? Hinahanap kita kahit saan. Oh, Lolo. Sa wakas nakita kita. Ha ha ha. Ginoo, malamang nagkakamali kayo. Hindi pa ako kasal. Hindi asawa ng apo mo. HMM, huwag kang ganyan. Gusto lang kita, eh. Ikaw, pakasalan mo na lang ang apo ko, okay? Well, Lolo, bibigyan kita ng $2 milyong kada buwan bilang allowance. HMM, sabihin mo oo. Mayaman na matandang lalaki siya. Isang lalaking ganito kayaman, kailangan pa ba niyang manloko ng babae mula sa labas? Bago bang uri ng scam ito? Hindi. Lolo, may gusto na akong tao. Ano pangalan ng taong gusto mo? Ipapagaya ko sa apo ko siya. Kahit kamukha lang, okay na. Ha 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 ha. Ang taong gusto ko ay si Gu Yubay. Marami kaming pinagdaanan na magkasama. Marami akong maling desisyon dati. Ngayon, ayaw ko nang magkamali. Suli. Narinig ko lahat ng sinabi mo. Nagkukwento lang ako. Magkunwari ka na lang na hindi mo narinig. Suli, wag mo na akong iwan, okay? Ulit. Kaya ang aksidenteng iyon, ikaw din. Tama. Pero pagkatapos kong mamatay, ang cancer sa tiyan mo lalong lumala.
Ang dahilan ng pagkamatay ko ay hindi cancer sa tiyan. Si Shen Xuening, tinulak niya ako mula sa bubong ng ospital. Pero hindi ko rin inaasahan na mababaliw si Jian Li at papatayin siya. Kahit nagalit ako sa kanya, hindi ko ginusto na mamatay siya. Pero si Shen Xuening laging gusto kang patay. Noong una, si Shen Xuening ang may gawa ng aksidente para saktan ka. Nang malaman ko, huli na ang lahat. Ang magagawa ko lang ay ipagpalit ang buhay ko para sa iyo. Pero sa huli, hindi pa rin kita napanatili. Hindi ko inaasahan na siya ay galit sa akin hanggang sa ganoong punto. Suli. Mahal kita.